At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. At kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nakakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nakakabinhi. Sa inyo'y magiging pagkain, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At pinasbasa ng Diyos ang ikapitong araw, at kanyang ipinangin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, ng likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa. at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa, at dinilig ang buong Ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alapog ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanghanan. At inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas
lumilig sa halamanan, at mula ro'y nabahagi at nagapat na sanga. Ang pangalan ng una ay Bison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila, na do'y may ginto. At ang ginto sa lupang yao'y mabuti. Mayroon din naman doong bedelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddekel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan.